I already changed my mind. Hindi ko na kailangan ng pagpapatawad niya. Sa kanya na yun. Basta ikaw akin ka. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko kasabay ng pagkabig nito sa akin at mariing inilapat ang labi. Para kaming uhaw sa labi ng isa't isa. Iginiya niya ako patungo sa couch at pinaupo sa lap niya. Nakabukak ako kaya naman umangat ang skirt ko pero pinigil ko ito. Kapag natapos na ang gulong ito, may ipakikilala ko sa'yo. Ha? Takang tanong nito. Basta, may ipakikilala ako. Anas ko rito. Okay, pero ipangako mong hindi ka mapapahamak. Oo naman, magtiwala ka lang sa akin. Nakangiting anas ko rito. Saka muling yumukod at inilapat ang labi sa mga labi nito. Mainat ang palitan ng aming mga halik. Hindi pa nito dapat na malaman ng tungkol sa mga anak namin. Kaya naman humingi ako kay Tina nang magagamit ko upang itago ang maliit na marka na iniwan ng operation ko noon. Kahit pa mabasa iyon or kuskusin ay hindi matatanggal. Matatanggal lang iyon kung papahiran ko ng special sprayer na mula rin kay Tina. Baka may pumasok. Awat ni Kurt sa akin. Nagbilin ako sa kanila na walang papasok for 2 hours. Nanlaki ang mata nito sa gulat. You did? Yes. So let's continue. Ani ko. Tom, kung alam ko lang kung bakit ka umiiwas sa mansyon. Shit. Wala sa sariling anas nito. Mabilis kong binaklas ang belt nito at mabilis na ibinaba ang zipper ng pants niya. Ang sweet naman ni Mrs. Nakangising anas na Echo. Desente na kami nakaharap ni Kurt dito. As usual, masama ang tingin dito ni Kurt. Dahil ayon dito, hindi raw sapat ang isang round. Madalas naman kami magtalik nito noong malabo na relasyon namin nito. Pero ayon dito ay may malaking pagkakaiba kapag tiyak ang nararamdaman sa isa't isa. Para na maipatutumba mo na ako sa tingin mo na yan ah. Natatawang sabi ni Echo. Mapapatay talaga kita. Ito na yung papers na kailangan mo. Mas nauna ko iyong hinila. What hell is this, Kurt? Sa lubong ang kilay na tanong ko rito. Alam mo kasi Amira, sobrang mahal na mahal ka nito. Iniisip niya na dapat lang na mapunta sa iyo ang kalahati ng mana. Uncle ko ang lawyer ni Kurt kaya sa akin iniutos ni Kurt na magdala dito. You don't need to do that. No, kung ano man yung plano mo, mas makatutulong sa iyo ito. Sabi ni Kurt. Wala namang pakialam sa Echo na ginagalaw ang lunchbox na dala ko kanina. Sa tingin ko dapat nilahat mo na. Tumawa pa sa Echo rito. You're right. Mabilis na sang-ayon ni Kurt dito. Umigas ang kamay ko para sapukin ito. Mas lalo mag-iinit ang mata ng mga kaanak nito kapag ginawa nito iyon. Masakit yun. Reklamo nito. Ewan ko sa'yo. Dapat nga hindi mo sa akin ibigay yan. Alis na nga ako. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Remember yung condo na regalo sa'yo? Doon tayo umuwi mamaya. Bilin ko rito at iniwan na ang mga ito na mukhang may pag-uusapan pa yata. Pinagbuksan agad ako ni Kurt ng pinto. Malawak ang AC nito na ginagap ang kamay ko at hinilang papasok. Inihagis ko lang sa couch ang bag ko at mabilis na lumingkis dito. Wala nang pwedeng makapigil sa aming dalawa. Wala rin akong pakialam kung masagasaan ko pa si Kendra. Iniangat ako nito at mabilis ko na maipinulupot ang binti sa bewang nito. Hindi na kailangan ng mga salita upang magkaintindihan kami. Sapat na ang mga kilos namin para magkaunawaan kami mag-asawa. Patuloy pa rin kami sa mainit na paghahalikan hanggang sa marating ang silid ng kondo nito. Sa kanya ako marahang inihiga sa kama, habang magkahugpong pa rin ang aming mga labi. Tumigil sandali ito at lumayo sa akin. Nang makita kong pagmamadali nitong makapaghubad ay ganoon na rin ang ginawa ko. Nang muli maglapat ang aming mga labi, ay kapwa na kami hubad nito. Sopronio Ibon, siya ang ama ni Kendra. Habang naka-open ang projector na nakatutok sa pader katapat ng kama ay nanatili kaming nakahiga ni Kurt. At siya ang taong nasa mansyon ngayon? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Yes, nag-undergo siya ng operation upang gayahin ang itsura na Senior Theodore McWright. At ang hinala niyo ay nasa mansyon pa rin ang tunay na Senior Theodore McWright? Yes. Ipinakita ko ang mga larawang nakuha ko sa klinik na pinagpagawaan ng bagong mukha ng ama ni Kendra. Alam ba ito ni Mommy? Tukoy nito kay Alana Stratab. Yes, definitely. Ang dadatres mo.
Ipinakita ko ang larawan ng tatay ni Kurt. Ay kaklase ng mommy mo noon sa college. Ang lolo mong si Senior Theodore McWright ay pinilit si Tres McWright na pakasalan sa Alana hanggang sa mahulog ang Daddy Tres mo sa kanya. Hindi sila nagkaanak. At ikaw? Bunga ka ng kakabukakan ng nanay mo sa lolo mo. Nalaman ko rin na may relasyon pala ang mommy mo at ang lolo mo at napatunayan pa iyon dahil sa diary ng nanay mo. Kaya pinilit ng lolo mo ang ama mo na pakasalan ito ay upang makasama niya sa mansyon ng kabit niya. Si Zopronio Ibon, ang kasintahan ni Alana Strateb noong college sila. Ang paglapit ni Alana kay Senior Theodore McWright ay plano na talaga ni Alana at Zopronio. Para sa pera. Mukhang pera yung nanay mo. Walang pag-aalinlangang anas ko kay Kurt. Walang pagpipigil sa mga salitang ginamit upang mas maitanim sa isip nito kung gaano ito ginago ng mga inakala nitong pamilya. Shit! Ani ng asawa kong bahagyang tumagilid paharap sa akin. Hindi rin mapapakasalan kahit na wala na ang lola mo. Dahil sa last will ni Senyor Avenida, Laura McWright. Nagbanta siya na mawawala sa lolo mo ang lahat oras ng pakasalan niya ang kabit niya. Oh God. Kahit makita ko pang buhay sa lolo, pakiramdam ko, hindi ko rin siya mapapatawad sa ginawa niya. Depende yan sa'yo. Ani ko rito sa kamuling inilipat ang inihandang presentation. Kung ama ni Kendra ang impostor sa mansyon, ibig sabihin, aim talaga nilang makuha ang lahat ng yaman ng pamilya ko. That's right. With hand gestures pa, nasang-ayon ko dito. Alam ba ni Mommy na anak ni Zopronio Ibon si Kendra? Tanong nito. Hindi ako tiyak dyan, pero alam ng Mommy mo, nakabit ni Zopronio, si Zafreya, ang Mommy ni Kendra. Tugon ko dito. Ano pa ang dapat kong malaman? Tanong nito sa akin. Muli kong inilipat ang presentation. Si Elle. Boss ni Kendra? Takang tanong nito. Tumango ako dito. Ano namang kinalaman niya? Siya si Luis, ang kaibigan mo at ngayon ay galit na galit sa'yo. All this time nakalapit na pala si Luis kay Kendra? Hindi alam ni Kendra na si Luis ang humalay sa kanya. Natigilan si Kurt at nanlalaki ang mata na napatingin sa akin. Oh God! Pero ginagamit ni Luis si Kendra para gumanti sa'yo. Kung makukuha natin ang simpatya ni Luis, posible na maging kakampi natin siya. No, hindi pala. Hindi pala natin kailangan ng kakampi pero hindi rin natin kailangan ng panibagong kaaway kaya kakausapin ko siya. Ikaw lang? Ako lang, Kurt. Dahil kapag umabot sa kaalaman ng mga kalaban natin na ayos na tayo, baka masira ang lahat ng plano. Mas lalo akong kinakabahan para sa safety mo, Amira. Pumatong ako sa kanya. Kalimutan na muna natin ang topic na ito. Nakangising anas ko rito. Kailangan mapanatag ito na kaya ko. Hindi rin ito pwedeng maging hadlang sa misyon kong ilang taong binuno upang makaabot dito. Malapit na sa finish line. Ngayon pa ba naman ako susuko? You can do that? Mangang anas ni Kurt nang abutan niya ako sa sala na mabilis na nag-assemble ng baril. Agad pa itong napaangat ng kamay nang itutok ko iyon dito. Kailangan din kitang i-train. Hindi kasi biro ang magiging sitwasyon namin sa mga susunod na araw, lalo pat pauwi na sa Kendra. Tiyak na magiging aggressive ang mga kalaban. Dapat ba ako magdagdag ng mga tauhan? Nope, pero dapat natin kausapin si Hendrik Zimmer. Ano ko rito? Si Boss H? Kailangan i-secure ang The Alphas Town. Ayoko rin madamay yung mga kaibigan mo o magkaroon ng kiyas sa The Alphas Town. You're right. Saan ko patutuloyin si Kendra pag nakauwi siya? Sa mansyon pa rin. At least, masusubaybayan na natin siya kapag nandoon siya. Okay, ano pa? Kailangan, huwag kang iinom ng juice na hindi ako nagbibigay. Ganoon din ako. Napakamot ito sa ulo. Alam naman siguro nito ang tinutukoy ko. Inilagay ko sa handbag ko ang baril na nilinis ko. Pagkatapos ay inilabas ko ang waring wallet na nang buksan ko'y makikita ko roon ng maliliit na patalim. At mga hawakan nito iyon nang mabilis akong umiling dito. Oh, uy! May poison na mga iyan. Small cuts man ang abutin mo sa mga bagay na ito, ikamamatay mo. Namutla pa ang mukha nito na inilayo ang kamay sa mga bagay na inilapag ko sa center table. Bakit mo pa nilabas? I'm just checking it. What is that? Sunod itong tanong nang makita ang mga syringe na nakalagay sa isang plastic. In case of emergency. Pam-paralyze lang. Lang?
Oh God, all this time ang laman ng bag mo ay mga ganyan? Not really. Alam mo naman na hindi talaga ako mahilig magdala ng bag. Sabi ko rito na kinindatan nito. Tell me, ano ang pinaka-worst na mission mo? Natigilan ako at napatingin dito. Ano pa nga ba magagawa ko? Inis na asik nito. That's good. Nakangising anas ko sa kasamaryoso na ekspresyon ng muka. Anong gagawin ko? You can handle Tita Zafreya, right? Huwag na huwag mo silang bibigyan ng chance na Senior Tudor Mark, na makapag-usap. Simple as that. Is that it? Nakangat ang kilay na tanong nito. Yes, pero for sure, papalya ka pa dyan. No, never. Mariing nito na ikinakibit balikat ko lang. Kung malilimitahan si Zofronio at Zafreya na magkita, malilimitahan din ang oras nila sa pagpaplano. Oras na malaman ng matandang iyon ang pinag-usapan natin. Titiyakin kung wala ka ng yamang masisilayan pa. Pabalik ka sa squatters area na pinanggalingan mo. Ipaparanas ko sa iyo ang buhay na tinakbuhan mo noon. Malalaman ng anak mo na ang ama niya ay ang lolo niya mismo. At malalaman ng lahat na kabit ka na matandang iyon. Kumuyumang kabaon nito, ngunit wala rin namang magawa kung hindi ang tumango na lang din. Finally, nakausap din kita ng matino. Mom. Stop it. Wala na lakas na sabi nito. Fine. Good luck, bitch. Napabungis-gis pa ako. Alam ko namang gusto nito lumaban pero wala na itong magagawa. Nasa akin na ang lahat ng alas. Sa tingin mo, gano'n na lang matatapos sa lahat ng ito? Marahas na hinila ni Luis ang braso ko at persahang inihiga sa kama. Ayoko na. Hindi ko naman totally naabot ang pangarap ko sa bansang ito. Uuwi ako sa Pilipinas at lalagay na sa tahimik. Magpapakasal na ako sa lalaking mahal ko. Humalakhak ng nakakaloko si Luis saka dumagan sa akin. No, Kendra. Hindi ikaw magdadecide sa bagay na iyan. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Please, El. Oh, so cute. Hinaplos pa nito ang pisngi ko. Ramdam ko ang buong bigat nito, pero hindi ko ito magawang itulak dahil sa hawak nito ang mga kamay ko. Gusto ko na makasama si Kurt. Simula na sumang-ayon ka na sumama sa akin dito. Diba? Ibig sabihin nun ay ako ang pinili mo? Of course not. Wala lang ako choice noon. Gusto ko maging sikat na modelo. Nangako ka. Pero nung napala ako, extra na lang palagi. Sabit. Dahil hindi mo ginagalingan. Kasalanan ko pa ba yun? Hell, listen to me. Ako ang magde-decide kung titigil na tayo sa larong ito. Oh, darling, don't cry. Papayagan na kitang umuwi sa Pilipinas pero kasama ako. Nito sa akin. Bakit pa? Hindi ko na kailangan ng manager doon. But, you need me. Remember? Ako lang ang kayang mag-satisfy sa lahat ng fantasy mo. Kaya mo bang wala ko sa tabi mo sa tuwing nag-iinit ka? Napasingap ako nang sapuhin na isang kamay nito ang katawan ko. Mabilis ako na turn on sa ginagawa nito ngayon. That's it. Ito nga ang may control sa katawan ko. Walang ibang nakakagawa noon kung hindi ito lang. I can even beg to this man to do me till dawn. Ito lang ang hinayaan kong humaplos at paglaruan ng katawan ko sa mga paraang alam niya pagdating sa kama. Walang nightmares sa tuwing ito ang nakayakap sa akin sa tuwing matutulog kami. Pero hindi ito ang future ko. Kapag nalaman ni Dad na nahuhumaling ako sa lalaking ito ay baka mapahamak pa ito. Saka hindi alam ni Elle na may mapait ako nakaraan. Si Kurt, alam niya ang lahat. Willing itong pakasalan ako. Gusto ko lang ng tiyak na future. Kailangan ko rin sundin ang gusto nito na tiyak ay mailalagay sa pangalan ko ang lahat ng assets ni Kurt. Alam kong si Zofronio Ibon na aking ama ang nasa mansyon nila Kurt. Kaya nga takot na takot ako rito. At mas gustong lumayo dahil alam ko kung gaano ito kademonyo. Akin ka lang, Kendra. Simula pa noon. Nakangising anas nito sa kamarahas na hinila ang underwear ko. I want this kind of sex. Hard, harsh, and dirty. Ito ang nagmulat sa akin sa ganoon. Ito rin ang rason kung bakit naadik ako sa ganitong paraan. Kurt! Excited na kumaway si Kendra. Nagkatinginan pa kami ni Kurt. Waring hinihintay nitong hudyat ko.
Tumango lang ako rito. Saka naman ito bumaba ng kotse at sinalubong si Kendra. Nagyaka pa ang dalawa na waring miss na miss ang isa't isa. Bumaba na rin ako ng sakyan saka lumipat sa passenger seat. Amira! Ngumiti ako rito saka tumango. Iginiya na ito ni Kurt pasakay sa backseat. Kendra is so different today. Hindi ito clingy kay Kurt at waring hindi komportable. Pasimple kami nagkatinginan ni Kurt. Tiyak na nararamdaman din ito ang uneasiness ni Kendra. Dumating kami sa mansyon pero nakakagulat ang biglang pagiging clingy nito sa binata na nabigla din. Parang automatic na dito. Bakit nga ba nakalimutan ko na may nanonood nga pala sa amin sa mansyon na ito? Hindi pa namin pwedeng tanggalin ang mga iyon dahil tsak na maghihinala ang mga kalaban namin. Pagpasok sa mansyon, para na itong tuko na nakalingkis kay Kurt. Akit ako. Dire-diretsong sabi ko rito. Tumango naman ang mga ito. Inakbayan ni Kurt si Kendra ngunit pasimpleng kumindat naman sa akin ang gago. Pagpanhi ko sa silid ay nagpasya ako mag-shower muna. May parte na silid ang hindi sakop ng CCTV at ang silid ko iyon. Well, kahit i-monitor nila ay wala naman silang makikita dahil pasimpleng tinakpan ko iyon ng kunwari. Hindi alam na may kamera doon. Nilagyan ko iyon ng libro at ginawang harang. Nagpatugtog din ako sa cellphone ko at pinatong sa maliit na cabinet. Sinabi ko dito ang tungkol sa camera na nasa silid nito. Ayon dito, pasimpleng hinagisan daw niya ng brief. Gago talaga. Lumingkis agad ito na waring excited pa. Umikot naman akong paharap dito. Si Kendra, nasa kwarto niya. Napansin mo ba yung inakto niya kanina? Tanong dito sa akin. Tumango ako rito. What if napipilitan lang siya sa ginagawa niya? Naisip ko na rin yan. Sana pala hindi ko na sinabi. Naisip mo na pala. Natatawang pinalo ko ang braso nito. Itinutok ang mukha sa shower ngunit pinihit dito iyon at pinatay. Wife, tumingin ako dito. Kinailangan ko pang tumngala upang magtama ang tingin namin dalawa. Kurt, alam kong may gumugulo sa isipan mo. If ever man na pwede nating may iwas si Kendra. Waring nag-aalinlangan ito. Kung pwede nating may iwas saan? Baging nagsalubong ang kilay ko sa sinabi nito. Sa gagawin natin. Feeling ko kasi talaga napipilitan lang siya. Parang minamanipula din siya. Nito na ikinatigil ko at bahagyang lumayo rito. Wife, kung iniisip mo na gusto ko pa rin siya. No, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang nandito. Itinuro pa nito ang dibdib nito. Napaka-weird talaga sa pakiramdam. Yung may nagko-confess ng feelings tapos nasa gitna kayo ng ganitong sitwasyon. Malaking parte ang sakop mo rito sa puso ko. Nito na seryosong-seryoso pa rin. I love you, wife. And I love you too. Sagot ko. I love it. Tuwang-tuwa na sabi ni Kendra. May kausap ito sa phone habang may hawak na bulaklak sa kaliwang kamay. Si Kurt ba nagbigay? Ngiti-ngiti pa si Kendra nang ibaba nito ang tawag. Nagulat pa nga nang makita ko nito. Kanina ka pa dyan? Nasa tinig nito ang takot. Not really. Ang ganda naman ng bulaklak. Mabilis nitong itinago iyon sa likod nito. Wala ka na doon. Ang sweet naman ni Kurt. Mag-usap tayo. Inis nitong wika na ikinangisi ko. Inilapag lang niya sa couch ang bulaklak at tumalikod na. Patungo sa labas. Sumunod ako rito. Tiyak na kung ano man ang gusto nitong sabihin ay ayaw nitong marinig ng mga taong sumusubaybay sa buhay sa loob ng mansyon na ito. Narating namin ang labas ng gate. Literal na lumabas kami. May kalayuan nga iyon ngunit ayos lang sa akin. Kendra, ilang taon na kayo nagsasama ni Kurt pero wala ka pa ring anak? Panimula nito. Total, nandito ka na naman ah. Bakit hindi ko magbigay sa kanya niyan? Hindi mo na pwedeng irason ang career mo dahil tinalikuran mo na yun. Amira. Waring may nais itong sabihin ngunit hindi nito magawang ibuka ang bibig at sabihin ang bumabagabag dito. Tell me, Kendra. Gusto mo pa bang ituloy ang kasal kay Kurt? Diretso kong tanong dito. Tumalim ang ekspresyon ng mukha nito. Of course! Kaya nga ako nandito upang bawiin sa iyong fiancé ko. Kaya mo? Bakit, Amira? Wala ka bang balak na ibalik si Kurt sa akin? Galit na ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi bagay si Kurt. Nabibitawan mo at kapag kailangan ay saka mo pupulutol ulit. Hindi ko siya binitawan.
Masama bang unahin ang career na matagal ko ng pangarap? Hindi masama. Pero yung mang-iwan ka sa ere dahil lang may kinatatakutan ka, yun ang masama. Babawiin ko sa court. Saka hindi rin naman ako takot. Tiyak ko rin hindi ako mahihirapan na bawiin siya sa'yo. Sino ka lang ba? Mataas na ba ang tingin mo sa sarili mo? Nakalimutan mo na bang kaya ka nandito ay dahil gusto mong patawarin kita? I already changed my mind. Ayoko na ng kapatawaran mo. Una pa lang naman, wala naman akong kasalanan sa'yo. Amira! Waring nasaktan ito sa sinabi ko pero yun naman ang totoo. Hindi ko kasalanan at wala akong kasalanan sa babaeng ito. Isisi mo man sa akin habang buhay ang sinapit mo. Mababago ba noon yung katotohanan na pag-gala-gala pa yung mga taon dahilan talaga ng totoong nangyari sa atin? No, Kendra. You need to wake up from your nightmares. Para ano? Balikan ko ang nakaraang pilit ko nang ang tinatakbuhan? Hindi mo naman kasi kailangan tumakbo. Paano kung kailangan mo lang harapin para makausad ka na ng walang ekstrang dalahin sa buhay mo? You just need to be brave enough to face it. Easy to say, but hard to do. Kung madali lang, Amira, wala siguro ko sa lugar na ito. Nagiwas ito ng tingin. Dahil ba alam mo na kung sino ang mastermind sa gumawa sa'yo nito? Tanong ko rito. Natigilan ito at tumingin sa akin. I want to know, sa ilang taon na natin mag-asawa, hindi pa pala kita kilala. Seryosong sabi nito. Well, worst? Noong pinasok namin ng isang isla na walang backup, walang pwedeng tumulong sa amin. What? Naranasan ko na rin tumalon sa helicopter na malapit na sumabog. Putlang-putla na ito at sinabayan pa niya iyon ng pag-iling. Nagkaroon din ako ng suicide mission sa isang mafia sa Africa. Stop! Muntik na ako mamatay dahil sa pagtulong ko sa isang bata na akala ko'y kailangan ng tulong. Dromit, anak pala ng target ko. Natawa pa ako habang ito'y kay lalaking tao'y parang maluha-luha na. Hindi ko sinasabi ito, Kurt, para takutin ka. Hindi yan ang intensyon ko. Gusto ko lang malaman mo pa ang tungkol sa ibang pagkatao ko dahil ayokong gamitin iyon sa kahinaan ko sa'yo. Kung sa mission kong ito'y may mangyaring masama, huwag na huwag mong kalilimutan ang goal mo. Manatili kang nagpapanggap. How can I do that if you're in danger? Asik dito sa akin. Marami na akong delikadong mission na natapos ng matagumpay. Ang kailangan ko lang ay mag-stick ka sa pinapagawa ko sa'yo. Ang umarteng walang alam sa lahat ng ginagawa nila. Gosh, dahil ko pa ang walang silbing role sa isang pelikula. Natawa naman ako rito. Kinuha ko ang isang rectangular shape na kahon mula sa bag ko at iniabot ko iyon dito. Buksan mo iyan kapag tapos na ang lahat. What is this? Ipangako mo sa akin hindi mo yan bubuksan dahil lang gusto mo. Buksan mo yan kapag ready ka na. Makaka-apekto ba ito sa relasyon natin? Kabadong tanong ni Kurt. Pagi akong umiti sabay kibit balikat. Not sure, pero kung ang lamang iyan ay makaka-apekto nga sa relasyon natin dalawa, maunawaan ko. Ngilitaan ko ito sabay kindat. Fine, hindi ko ito bubuksan. Hihintayin ko maging okay na ang lahat. Tumayo ito at bahagyang itunulak ang painting na nasa likuran nito kanina. Bumukas iyon. Waring isang safety box na kakailanganin ng codes to open. Inilagay nito iyon doon. Pwede bang itabi mo na yung mga yan? Baka aksidente ka masaktan ng mga iyan. Sabi ni Kurt. Tumango lang ako at pinagpatuloy ko na ang pag-aayos sa mga gamit ko. Uwi na ba tayo? Tanong ko rito. Nope, dito muna tayo. Gusto ko muna masolo kita. Sure. Nakangiting anas ko rito. Amira, can I ask you something? Sure, what is it? Tanong ko rito. Nakailang ulit ako nagpa-check up just to make sure na walang problema sa pamilya ko. You did? Manghang anas ko rito. Yes, because I want to make sure na hindi ka na makakawala sa akin once na nabuntis ka na. Ganoon kasi yung iniisip ko sa tuwing magsisiping tayo. Amin ito sa akin na ikinabuntong hininga ko. Nagpapa-inject ako. What? Sa delikadong misyon na meron ako, lalo't malabo ang takbo ng relasyon natin. Iniisip ko lang na tama iyon dahil ayoko mandamay ng sarili kong dugot laman dahil lang sa plano ni Kendra. You don't need to explain. I understand. Usal nito sa akin. Napangiti naman ako. Nang matapos magayos ng gamit ay tumayo at lumuhod sa harap nito. Waring na-excite naman ito sa ginawa ko. Mas lalong lumawak ang ngisi nito nang makitang nag-ipit pa ako ng buhok.
Elena Strateb, ina ng asawa ko. Kung matuloy man ang kasal ni Kurt at Kendra, tiyak ko magiging dehado ito. Kaya naman lalaruin ko mabuti ang baraha sa paraang alam ko. Poker face lang ito nang pumasok sa restaurant. As usual, she's in a very elegant dress, jewelry, shoes, and bag. Ultimo paglalakad ay mahalata mo talagang sanay na ito. Ito ang pagkakaiba ni Tita Zafreya at Elena Strateb. Naguhumiyaw sa elegance ang ina ni Kurt, habang si Tita Zafreya, makikita mo talaga ang tunay na ugali nito. Umupo ito sa katapat na upuan at sinanyasan ng mga tauhan nitong lumayo muna. Kala ko hindi ka pupunta. Nakangising sabi ko rito saka nangalumbaba sa harap nito. Hey, blackmailer! Asik nito na inirapan pa ako. Tinawagan ko kasi ito at sinabi ko magkita kami. Noong una tumanggi ito. Dahil sobrang buti kong daughter-in-law, sinabi ko dito ang status nito at nang matanda. Takot ka? Biro ko rito. Gusto kong tawanan ito. Yung solid na tawa. Pakiramdam ko kasi may bida-bida akong napasunod ng walang kahirap-hirap. Stop playing around. Ano bang kailangan mo? Inis na tanong nito. Maldita talaga, kahit ang bukas na mukha nito. Well, ikaw. Ikaw ang kailangan ko. Sabi ko rito na umayos ng upo at nilarong straw sa juice. Anong kailangan mo sa akin? Inip na tanong nito. Kayo mang kamao, waring iyon ang paraan upang pakalmahin ang sarili. Alam mo ba na oras na makasal si Kurt at Kendra ay mawawalan ang lahat ng sayo? Nakangising tanong ko rito. Inaabangan ang reaksyon nito. That will never happen. Confident na sabi nito. Mukhang pinaglalaruan din ito ni Senior Theodore McWright at Tita Zafreya nang hindi nito namamalayan. Ano na ba nagawa mo para kay Senior Theodore McWright bukod sa pagbababysit mo sa kanya? Natameme ito. Kung papipiliin ng taong iyon, tiyak kung hindi ikaw ang pipiliin niya. Ponte-trigger ko pa rito. Paano mo naman nasabi yan? He'll never let me down. Muling bumalik ang kumpiyansa nito ngunit hindi noon natinag ang kumpiyansa ko rin. Never let her down? Oh, come on. Alam kong ayaw nitong nakikipagkita si Senior Theodore McWright kay Tita Zafreya, pero hindi nakikinig ang matanda dito. He already did. Can you pull a trigger for him? Or can you catch a bullet for that old man? Tanong ko dito nang umisi nang makita ang pagkatigagal nito. Hindi naman kami aabot sa ganoon. Umiling pa ito. How about this? Your son or that old man? Bakit ba pinapipili mo ako? Hindi ko kailangan mamili. Maraang honest nito. Nope, you need to. Dahil darating ang panahon, kailangan mo maging wiser. Your son or your old man? Iha, pinaglalaruan mo ba ako sa mga salita mo? Ang laki ng pagkakaiba niyo ng kapatid mo. Ayoko man sa ina ni Kendra. Gustong gusto ko naman ang batang iyon para kay Kurt. Malaki talagang pagkakaiba namin. Walang-wala si Kendra kumpara sa akin na sa sobrang ganda ay kinaiingitan na ng pinupuri mong future daughter-in-law. The audacity of this brat. Gigil na anito. What if, sabihin ko sa'yo, na mali ang kampong sinusuportahan mo? What do you mean? Ipapapatay ni Senior Theodore McWright ang anak mo. That will never happen. You wanna bet on it? Nakangising tanong ko rito. No! Inis ng singhal nito. Sa tingin mo, oras na mamatay si Kurt, sino makikinabang sa lahat ng pinaghirapan niya at ng ama ni Kurt na sa Tres McWright? Mom, hindi ikaw. Sabi ko dito na sinabay pa ang pag-iling. Tumigil ka na! Hindi ikaw makikinabang. Unang-una sa estado ng relasyon ninyo, never kang iiwanan ng pamana sa last will niya. Kung makasal si Kurt at Kendra, of course, legally magkakaroon na ng karapatan si Kendra sa lahat. Pangatlo, kapag nawalan na ng silbi ang tulad mo kay Senior Theodore McWright, isusunod ka rin niya kay Kurt. Do you want that to happen? Iha, huwag mo na maipahalatang desperada ka. Hay, gusto mo rin bang yaman ng anak ko? Well, marami naman ako niyan. Kung pwede nga lang ibigay ko sa'yo, why not? Kaso kasi baka isa ako ni mommy. Ayaw pa naman niya nang nagsasaya ako ng pera sa mga walang halaga. How dare you? Inis na hinampas nito ang table at bumungis-ngis ako. Sure lang, no? Mas lalong umasim ang ekspresyon ng mukha nito sa sobrang inis sa akin. Tumayo na at akma na sana akong iiwanan kahit hindi pa naman kami nakakaalis.
Lahat ng assets ni Kurt ay inilagay niya na sa pangalan ko. Bigla ito napabalik sa upuan. Nanlilisik ang mata na diretso ang tingin sa akin. You wanna bet? Call him. Hindi gagawin ng anak ko iyon. Bakit naman niya gagawin niyon, ha? Hindi ka naman niya mahal. Mom, call him. Mas lalong pangahamon ko rito. Dali-daling inilabas nito ang cellphone nito. Ano ito sinasabi ni Amira na inilagay mo sa pangalan niya lahat ng assets mo? Hindi man lang ito nag-hello sa anak nito. I already did, Mom. Dinig kong tugon ni Kurt. Luckily, naka-on ang speaker ng phone nito. What? Gulat na anas ng ina ni Kurt. Si Kurt mismo nakaisip ng idea na iyon. Once raw na nasa akin ang lahat ng assets, matitiyak naming hindi gagawa ng hakbang ang mga kalaban para mapahamak ito. Ako ang hahabulin ng mga ito. Gago rin eh, pero ayos lang. Lalo pat sinisiguro ko naman dito magiging okay ako. Of course, hindi na nila iyon mababawi dahil ako na may hawak. Si Kurt na lang maaaring kumuha nun bilang asawa ko. Are you dumb stupid son? Yumukod ako at inagaw ang cellphone ng ginang. Once naman na namatay ako, nakapagpagawa na rin ako ng last will ko. Lahat ng assets na nasa pangalan ko ay mapupunta sa lahat ng orphanage na inilagay ko sa listahan. Isn't it exciting? I'm so grateful. Matulungin ang pagkuroon. Bumuntong hininga ito. Bitch! Yes, I am. So, are you finally ready to listen? Nag-angat baba pa ang kilay ko rito.